kampante po ako na walang ano doon. Nagtalo ba kayo? O Wala po. basta na lang Pinukpok. hampas ka. Diba may karamdaman na dapat malaman? Parang may nagtitrigger dun sa ano niya po, pero hindi alam kung kailan po umaano po. Pero kinonfine siya sa loob ng mental. Opo. Hindi ba mas maganda kung sa loob siya kaysa sa labas? Nanakit na kay Inalda. Maraming beses na ba nakakasakit yung kaligid mo? Pangatlo lang ito po. Pangatlo. Sa Broadway Centrum sa Quezon City, matatagpuan ang maliit na pwesto na ito ni Lola Nalda Rivas. Pagtitinda ng sigarilyo at candy ang naging hanap buhay ni Lola Nalda. Dito niya kinukuha ang araw-araw na gastusin, pero sa tagal niyang pagtitinda sa lugar, ngayon lang siya nalagay sa kapahamakan. Hindi, kasi nag-aayos ako ng paninda ko, inaayos ko lahat. Pag-ayos ko ganun, pagtayo ko sabay pokpok sa akin. Eh siyempre, umano yung dugo, hawak-hawak lang ng nakatuwalya. Yun, tas dinala na ako sa ospital. Delikado man dito. Kumbaga, hindi ako natatakot kasi maraming may gwardiya, may mga tanod, may mga ano dito. Kaya hindi ako natatakot. Pagka ano naman, tumatawag naman kami sa barangay, nagro-respond naman. Tatakot lang ako magtinda doon kasi pagka nando doon, ano siya, sugod na sugod. Dahil hindi alam ang gagawin, sa hashtag ipabitag mo humingi ng saklolo si Lola. Yun ang pukpok sa'yo ng bote, nagtitinda, kariton. Karito po nangangalakal po. Lagi kilala mo. Kilala ko po. Matanda na rin. Po, siguro mga nasa 30. Babae, lalaki. Babae po. Nasaan na ngayon nagkakariton? Ano, ewan ko lang po, pag-gala ko doon sa kubo. Baka may sira siya sa ulo. Meron nga daw po. Meron. Baka matutulong ko. Ang sa akin lang po, palayuin para makapagtinda ko. Paalisin. Saan ba lagi? Ando doon lang po sa may Broadway. Samahan mo. Papuntahin mo sa barangay. Sabihin mo yung barangay. Sabi ni Mr. Tulfo, ilayo na lang yung taong nanakit sa kanya dahil may konting problema. Can you do a little production on this? Agad sinamahan ng bitag si Lola Nalda sa Barangay Valencia. Nung araw po na turnover siya dito sa amin ng kapulisan natin from Station 7 regarding araw po sa napokpok siya ng asawa lang aming kasamaan dito sa barangay. That time po, inold na namin dito yung nakapalo kay mother at pinag-antay namin para kung pagbalik ni mother na may mag-complain, makapag-usap sila. Pagbalik naman ni mother, nagkausap naman sila nung asawa at nagkasundo sila, may kasulatan sila na magbabayad kada sahod yung kasama naming asawa ng 2,000 at nagpauna po ng bigay na 1,000 po. Makakaasa po kayo, nakakausapin ko yung kasamahan namin at si Jessica mismo kakausapin ko na hindi na siya pwede doon sa vicinity ninyo at yung seguridad mo mother magagaranti ako naman po na gagawin po ng barangay na wag na po kayo ulit masaktan at magambala doon. Humarap din sa mga opisyalis ang kinakasama ng umano'y namukpok ng bote kay Lola. Yun po, hanggat maaari. Kaya ngayon po, mamang gusto ko nga po na parate kung nasa tabi niya, hanggat maaari po, lalo na yung before na mag-trigger nung susumpungin po. Kasi nga, at least maaawat ko po siya. Kahit na, ang ano ko nga sa sarili ko po, di baling ako na lang ang saktan niya kaysa ibang tao po. Hindi ko akalain na may mangyayaring ganun po. Ang kwento niya nga po kasi sinasabihan nga daw siya po na kinukulit siya na sinasabihan siyang kabit-kabit po. Kaya parang nag-trigger siguro sa kanya. Tapos pagod po, nag-iisip po. Yun ang mga papangako ko rin sa inyo po. Hanggat nandiyan ako po, tapos makikita ko na kahit yung onti lang na malayo-layo, kahit hindi man napakalapit sa inyo po, ako na po mag-iiwas sa kanya po, sa inyo po. Okay, nasa studio natin ngayon yung si Nalda, na hampas ng bote. May isang anak, tendera ng sigarilyo at candy sa Broadway Centrum. Nalda, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Okay, kumusta ka naman? Ayos lang po. Okay ka na? Malimit ka bang
doon pa rin nakatambay? Doon ka nagtitinda? Para Doon lang sa mga- po kasi Ganun talaga. parang ano po ako doon, yung kampante po ako na walang ano doon. Kampante, doon lang ako natakot yung kay Jessica. Na hindi mo inaasahan Hindi na ko po nangyari. inaasahan. Nagtalo ba kayo? Or Wala po, wala akong sinasabing ano, basta na lang Pinukpok. hampas ka? Kilala mo ba siya? kilala po. Pero may galit siya sa'yo? Ano lang po ang sinasabi niya lagi sa akin, kinukuha ko daw yung pera nung matanda. Eh wala naman akong kinukuhang pera. Sinong matanda? Nangangariton po. Hindi naman totoo yun. Hindi naman po, naghahanap buhay ako eh. Meron bang nag-aalaga doon sa naghampas sa'yo? Si kuya po yata siya asawa. Okay, kasama. Okay, okay, sige, okay. Kasama pala natin dito. So, ka-live-in partner mo to or misis mo? Kalibin partner po. Kalibin mo. Naghiwalay na po kami ng una ko asawa. Ng asawa mo. Mhm. Bakit ganito ang nangyari? Sir, kasi nung una... Napabayaan mo ba? Hindi naman po, sir. Nung una kasi inatake yan po, sir, 2017 po. Nung ano po, ako nga po ang ano niya po napalo niya po nung parang kawali po. Kaya napasok po siya sa National Center for Mental Health po. Okay. Halos 1 week po. Ayaw naman pumayag na hindi rin ako kasama doon sa loob po dahil ayaw nga nilang, sabi nga nila po, hindi po pwede ako, sir, na walang kasama to. Kaya kailangan po, kati kayo, sumama tapos pipirma kayo ng waiver po. Na? Na para doon ko, ano tanong nga namang mangyari doon sa akin sa loob po, wala silang pananagutan po. So, pumasok rin sa loob ng Pumasok din po, national- kasama siya po. Okay. Ano sinabi ng mga doktor? Ano sinabi ng mga... Una naman no, sir, Ano sabi nila? ano naman siya po, nandun na siya po, nakakain siya, nabibigyan ng tamang gamot, wastong pahinga po. Naka-recover naman po, sir. Tapos inanuhan na nga po siya ng ng paglabas niya po Okay na po Ano daw sinabi ng mga doktor? Ano bang sakit niya? Yun nga po, sabi nga po, wag lang magkakaroon ng trigger na ano po, yun na iwasan. Tapos yung masyado mag-iisip po, mapagod. Mhm. So, anong sinabi sa kanya? Siya ba may, may syndrome or may karamdaman na dapat malaman? Kasi Ganun na nga po, sir, ang ano po yung ano po, bali yung sa pinakaano niya, parang may ano talaga siya, parang may nagtitrigger dun sa ano niya po, pero hindi alam kung kailan po umaano po. pero kinonfine siya sa loob ng mental. Opo, nakaano po Mga siya. ilang buwan o ilang linggo? 1 week ho, sir. 1 week. 1 week. Di ba mas maganda kung sa loob siya kaysa sa labas? Kasi mas hanggat nakakasiguro, kasi anytime pwede mag-trigger na may trabaho nga, nagbabantay ka sa barangay. Opo. Hindi lahat ng oras kasama mo at mabuti sana kung nakatali dyan sa baywang mo. Opo, Itong misis mo. So, ang problema natin, nasaan siya ngayon? Yun nga po, nagtitinda ngayon yung po, sir. Nagtitinda siya. Kampante ka ba na naiiwan mo yung ka-live-in mo doon na nanakit na rito sa atin, kay Inalda, na baka maulit to sa iba? Yun na nga ho, sir, din ang kinakatakot ko. Yun ang po kasi, kinakatakot mo. yun So, na nga po. kung hindi ka nakakasiguro, anong sinabi ng National Mental doon? Kinakailangan ba siyang alagaan, bantayan, Yun nga po, madalas? ang ano nga po, sabi nga, hanggat maaari po, alagaan ko po, tapos mabantayan po, mapainom ko ano yung mga kailangan niya po na ano, kung sakali Gamot. magti-trigger po. So, ibig sabihin, hindi siya dapat ihalubilo doon sa publiko. Merong ibang nagsasalita lang, salita ng salita, salita ng salita. Dito kasi nananakit kapag medyo tingin niya kapareho nito sa kay pobreng kay Inalda, wala namang ginagawa, bigla lang pinukpok sa ulo. Ikaw, nangyari na sa'yo, biglang pinukpok ka sa ulo ng ka-live-in mo. Di ba nararapat na sa kinakasama mo si Jessica, dapat kino-confine na lang sa ospital, sa National Mental yan? Or naawa ka or parang feeling mo sa labas mo na lang kaya hindi mo pwedeng bantayan, naghahanap buhay ka Opo. Ayun nga ho, sir, kasama na siguro yung awa at saka pagmamahal sa kanya nung una po, kaya may ano po ko sa kanya po. Kung Kasi okay naman ho, sir, pagka wala ano po. ganun talaga, okay, kaya hindi mo maintindihan kung kailan magtitrigger. Yun lang Kung po, mahal mo yung isang tao at naintindihan mo, either wag ka na magtrabaho, bantayan mo na lang. Opo. Ngayon, kung mahal mo isang tao at gusto mong umayos, siguro mas malaking tsansa na mailagay mo na siya sa mental para pag-aralan kung talagang nararapat ilabas siya or talagang manatili siya sa loob. Maraming beses na ba nakakasakit yung kalibin mo?
Mga siguro po, ilang beses pa lang naman po. Mga ilang ako yung beses una. pa lang. Mga Pangatlo lang ito po. pangatlo siya. Ikaw yung una, meron pa nasundan. Yung nasundan, yung mga bata medyo gas. Gas, pati mga bata. Opo. So, sa parting to, kampante ka pa rin ba? Na Yun nga po, naiiwan mo itong si Jessica, Yun nga yung po, sir, kalibin medyo mo. kabado na rin po ako dahil nga, siyempre, kagaya nga nito, lalo na ito nangyari kay nanay po, masyadong grabe na kabado po. ka na. Paano pag natutulog kayo? Siya, Malayo. hindi naman siya po ngayon sa akin naka-ano, sir, nasa ano siya, may parang inuupahan siya na bahay po. May Hindi inuupahan doon- siya. Ako lang ang nandun doon sa MRF ng barangay po. So, hindi ka nagsasama. Hindi po, na ano lang siya po, na pumupunta-punta na lang sa akin po. Pag pumupunta siya sa iyo, ang ginagawa mo? Ayun po, pagka ano, naghahatid siya ng pagkain po, minsan paggastos ko po. Kasi pagka kada sahod ko, sir, sa kanya ko naman din ini-entrego yun po. Okay. Siguro dapat makahingi ka muna ng payo rito kasi parang delikado itong nakakasama mo para sa akin. Opo. Kasi sa unang tingin, nakakaawa naman pero normal. Dapat talaga may dalubhasa magsasabi sa iyo nito na hindi po pwedeng, hindi ka sigurado Opo. Ano sinabi ng kapitan ng barangay? Sabi nga sa akin, Rawa, paano yan? Kagaya niyan, nakapanakit na naman yan. Lalo na ngayon, grabe na po. Grabe na ngayon ay- Eto, mabuti nga ka. Paano kung nabasag yung bungo nito? Yun nga po sir. Sa linya ng telepono si Kapitana Julie Salamingo. Ma'am, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning po. Good morning. Kapitana, idudulog lang namin sa inyo. I don't know, itong Opo. nangyari po rito sa isang lumapit po sa amin. Although, kinakasama raw ito ng barangay tanod doon. Opo. Ano pong magagawa natin dito, ma'am? Doon sa kanyang kinakasama si Jessica kasi parang 3 beses natin nakapanakit. Kayo po ba may magagawa bilang isang ina ng barangay? Rekomendasyon? Matagal ko na pong pinaalis dito yan sa barangay. Wala na po dito yan. Okay. Paano man pag bumalik dyan, pagkatapos parang tinaboy lang natin, pinapunta natin sa iba naman lilipat para makapanakit? Malayo na po hindi na po siya pupunta dito, malis na. Ano kaya ma'am, ipabalik natin sa National Mental? Sige po. Sa rekomendasyon po ninyo para maisuri. Parang may pagkukulang po kasi rito ang National Mental Hospital kung nanonood po sa atin. Siguro mas maganda kapag ganito na nakakasakit. Wala naman hong masama na kapag medyo pinalabas po nila. Iba po yung madaldal, nagsasalita. Iba po yung nananakit. Yun pong hindi mo alam. Baka kung anong mahawak, makapinsala po Opo sir, gagawin ko na po lahat ngayon para Oo. hindi na po talaga siya makapunta. Pati po sa ospital ng mental. Opo. Sasamahan ko na po yan. Ganun na lang po siguro Opo. para masuri na rin po ng ating dyan sa lugar. Ikaw naman, okay ba sa'yo? Okay po. Oh, ikaw? Basta ikagaganda rin po niya. Tsaka sa sitwasyon niya po, ligtas po siya. Ligtas siya. Mahirap po sir, baka pa may ano yun siya, tapos siya naman ang gantiyan. Kung ikaw naman ngayon, ikaw mismo, naawa rin ako sa iyo. Ikaw, interesado ka. O sige, ikaw naman, Lola, ano magagawa natin dito? Nakita natin may diferensya sa pag-iisip. Kung ano pong maganda, yun na lang po. Sige, kumusta naman yung binibenta-benta mo? Matumal po, 200, 180. Magkano kapital mo pag nagbebenta-benta ka dyan? Ano po, minsan nakaka-500 ako yung mga kapital ko. Kapital mo. Saan ka nang kukuha ng kapital mo? Bombay? Nangangalakal po. Nangangalakal. Magkano kinikita mo sa isang araw? Minsan nakaka-200 po ako. Magkano kinakailangan mo para makapag-umpisa ka? Kahit po magkano. Kahit magkano, 5 pesos. Mga tinapay, kape. Sige, magkano? Basta bibili na lang po ako ng thermos, magkape, Sige, tinapay. Termos, kape, tinapay, ano ba? Wala na. Kariton. Pag na po, mahirap ang kariton, wala akong paglalagyan. Bit-bit mo na lang. Bit-bit na lang po. Anong pinakamadali para sa iyo? Pagkain, syempre. Pagkain. Siyempre, maglalagay ka ng mesa, tama? Hindi, okay lang po kasi ano naman Pag gusto mo yung di balot-balot sa yung balot, plastic. opo. May mga bumibili naman. Meron po. Magkano kapital mo ron? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Paano ka magninegosyo? Magpagkano ang starting mo? Sige nga, inaalam ko lang. Pwede naman po siguro, mga mag-3,000, Mga gano'n. 3,000. 3,500, okay na ba sa'yo?
Kapitana Salamingo, nandiyan ka pa ba? Opo, sir. Salamat ha, pakiano na lang para maiwas na lang natin ha. Sir, makakaasa po kayo. Alam po yan ni Rosauro kung paano ako tumulong sa mga Abay. kinakailangan tulungan. Ngayon pa lang ma'am, magpapasalamat na po kami sa inyo, Kapitana ha. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ma'am. Ganun din po kayo. God bless po, God sir. bless. O sa iyo naman, ganun ha. Naawa ka roon sa kalibin mo. Kumusta naman buhay-buhay mo? Okay naman mo, sir. Nakakaraos naman po. Yun nga, sabi ko nga po, ang laking pasasalamat ko kay Kapitana, kay Nainalda po, nung kinausap nga po ko kahit pa paano. Pinayagan niya, nahuhulug-hulugan ko na lang rin po yung magiging ano po sa kanya. Gawin mo na lang. Nakita ko man kabaitan mo eh. Opo. Ha? Opo, sir. Tsaga ka lang dyan. Ha? Opo, opo, sir. Magagawa mo. At ikaw naman, medyo listo ka lagi pag nagtinda ka. Ha? Opo. Pag kayong namuyuko, lagi ka nakatingin kaliwat na. Ha? Okay ba sa'yo? Okay na po. Di, yan, sigurado na tayo dyan, ha? Okay na po. Okay, sige. Maraming salamat. Salamat Ito din po, po. nag-iisang pambansang sumbungan. At tulong at serbisyo. Tatak Tulfo. Sampo ni Rafi Tulfo, ni Erwin Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. #ipabitag mo. Ipabitag mo!